For today's episode, sobrang excited ko po kasi kakapitan po natin ng Brembo RCS 19 Forza Corta yung ating ZX-10R. So medyo ilang araw na po natin pinagnilay-nilayan and pinag-iisipan na mabuti kasi medyo pricey rin siya, hindi rin siya biro-biro, and we finally came up with the decision na let's pull the trigger and let's go ahead and install the RCS 19 Forza Corta. So share ko lang po kasi yung ating previous bike, yung Suzuki GSX-R 1000R, equipped with Brembo RCS 19 Forza Corta din. And kapag feeling ko kapag na experience mo siya, kapag na try mo siyang gamitin, parang hindi ka na makukontento doon sa mga susunod mong bikes if hindi siya naka ganong brake master cylinder. So ayun, sobrang na-spoil po natin dun sa Gixxer dahil nga dun sa RCS 19, and that contributed to the decision na yun nga, kapitan na lang din natin ng RCS 19 itong ating ZX-10R. Anyways, for safety naman natin yan, napakagandang braking system niyan, napakagandang upgrade, and sobrang malaki po yung mabibigay niyang safety and performance para sa atin. So ano pang hinihintay natin? Let's go and punta po tayo sa Motorrad Performance dito lang po sa may bandang La Loma, Quezon City. So yun na nga po, we're on our way to Motorrad Performance, and actually na message na natin sila and pina-reserve na po natin yung ating RCS 19 Forza Corta. Nag-iisa na lang po yun as of now, and medyo matagal maghintay kung hindi pa natin kukunin yung yung last stock. So let's go and punta na po tayo. Yun so nandito tayo ngayon sa Motorrad Performance. Pasarado na sila wala nang ilaw. Yan, pasarado na sila, buti mabot tayo. Hello. Oo nga ako na lang magkakabit, marunong naman ako Dala ko, pero yung Simi Kyle, ganun din yung ginawa niya, stock lang din. So ito yung ating banjo. Isang set ka na lang ano kayo natin? may iba-iba naman din po akong card. Ito ng ating set. Sinuro pa ako dito. Thank you so much. Thank you. And so meron tayo ng sticker din ng Motorrad. Yung ating Motul 5.1. And parang laman ng ating box. So ito yung binili natin. This is sold or bought separately. Banjo bolt may kasama rin siya. However, na rin siyang 4 na copper washers. Ating Forza Corta. Yun lang yung laman ng ating box. First time ko lang din mag-install ng
brake master sa isang big bike, no? Pre-repair natin na gamit. So meron tayong mga Allen keys, meron tayong maliit na screwdriver para dun sa takip ng reservoir. Meron tayong paint marker. So babaklasin natin yung ating mga calipers and mamarkahan natin yung mga bolts nila para to make sure na yun din yung position pagka binalik natin yung mga bolts nila. So parang ang agenda nito is yung torque or yung higpit ng mga bolts ay same pa rin kung paano natin sila tinanggal. And meron tayo ditong ratchet, so different sizes, and gagamitin natin ito doon sa caliper. Parang 14 yata yung pinakamalaki dito yung bolt ng calipers. Meron din tayong 8mm na open and close, yan na wrench para sa bleeder. Yan. And meron din tayong ringgilya or yung syringe. So panghihigop natin ito nung brake fluid na nandun sa reservoir. And meron din tayong piping or tube. So isasaksak natin ito do sa bleeder para pag nagbi-bleed tayo hindi siya tatapon dun sa kung saan man nakatutok yung butas ng mga bleeder. Ayan. So umpisahan na natin. Ano ba uunahin natin? Of course meron tayong mga basahan dito, no? So sasapin na natin yung doon sa part ng reservoir para pagka tatanggal na tayo ng brake fluid at nagdadagdag na tayo ng brake fluid ay hindi mapunta dun sa mga hindi dapat puntahan or So next step na tayo, babaklasin na natin yung stock. Tatabi natin itong ating andito pa pala yung yung pinaka cable ng kanyang brake switch. So balik tayo mamaya, tatanggalin ko muna to dahil masyado malalim yung pinaka-dugtungan ng brake light switch. Ang gagawin natin is puputulan na lang natin yung yung pinaka-linya, and then dudugtong na lang natin yung ating pinaka kable or linya. Ayan. Okay. Ang una natin gagawin is ikakabit na muna natin itong ating RCS 19 na brake master.
Okay, so ang susunod natin gagawin is tatanggalin na natin tong mga plugs niya kasi kakabit na natin siya, as well as this one. So ito yung papunta sa reservoir, and ikakabit na muna natin itong reservoir yung para mas malinis siya tingnan. Yan, so mukhang kakailanganin natin ng Dremel kasi meron tayong kailangang i-customize. Ang gagawin natin is meron lang yung reservoir, tapos meron yung tipe, sorry for the word, meron siyang tipe kung saan nakasakit siya din sa pinaka-bracket niya. So kailangan natin tanggalin yung contain na yun, yun na lang ang tawag natin para hindi masagwa. Kailangan natin tanggalin yung contain na yun, otherwise hindi natin mababago yung posisyon ng kanyang reservoir. And magkakaroon ng issue kasi parang tatama siya dun sa tatama siya. Naputol na natin yung pinaka-contil niya. Hindi na tayo nakausad. Ayan. Okay. So ito na yung magiging final position niya. So ang gagawin na lang natin ngayon is tatanggalin muna natin siya kasi kailangan nating mag-bleed. Okay, so yan, malapit na natin mai-kabit yung dalawang calipers. Yan. Medyo matagal din yung buong process, no? Sulit din yung 1.5 sulit yung 1.5 na ibabayad pala. Kung alam ko lang na ganito siya kahirap, hindi na sana natin tinipid. And okay, so we're back, and buti na lang may 11mm tayo. Yeah, 11 na siya. Pero ganito kahaba. Okay, so ito yung magiging tapunan natin ng manggagaling sa bleeder. Ayan. So lalagay lang natin siya dito sa bleed valve, pero bago yun asan ba 11? Ayan, yung 11 ilalagay muna natin dito kasi kailangan natin siyang i-close open habang binibleed. Ayan, so i-open na natin siya bahagya, and then lalagay na natin yung ating hose. Ayan, kasama yung ating pinaka capture bottle, at ito yung ilalagay natin dun sa brake master. Ayan. Single lang kasi siya. Yung kasama na banjo bolt is double, so for two ano yun, brake lines. Yun pala yung reason bakit hindi siya pwede, dahil of course kaya nga tayo nagpalit ng magandang brake master, dahil wawalwalin natin siya, or winawalwal na pala talaga natin siya. Ayan.
So, puputasan lang natin to. Naubos na yung ating ilaw. So, bubutasan natin ito. Nakakabubos natin. Bubutasan natin ito. Hindi siya malapit. Para mamalik nga. Lagyan natin ng force ng brake fluid. Sorry, namatayan na tayo ng ilaw. Ayan, so nagbi-bleed na tayo. And meron na siyang meron na siyang pressure kagad. Kaka-start pa lang natin. So ganun kalakas yung pump ng RCS 19. Yan. Okay, so mukhang tapos na tayo, no? Ano na natin, na-bleed na natin ng sagad yung brake master, yung caliper, kaliwat kanan, na-bleed na natin lahat. So tatapusin na lang natin, kakabit ko na yung takip ng reservoir, and then hihigpitan natin yung caliper, and after nun balik tayo. And yan, by then tapos na tayo. Okay, so ayun lang, tapos na tayo doon sa ating project para sa ating RCS 19 Corsa Corta. Lagay na natin yung ating reservoir sock. Yan. Palatandaan na tapos na tayo. Yan. Kinabit na natin yung ating kawi or Kawa Go na reservoir sock. So wala naman tayong kailangan ipakita rito. That's still gonna be the same. Wala naman tayong binago dyan. So ayun lang. Ito yung ating bagong ilawan natin para makita nyo, no? Ayan yung ating bagong-bagong Corsa Corta na brake master cylinder. So right tayo bukas siguro, kilometer 23 or shell balagtas lang para ma-testing natin yung performance nito. Anyways, alam naman na natin yung performance niya, but syempre bagong kabit ito, and testingin natin kung perfect ba lahat yung pagkakakabit niya. Okay, so yun lang. Thank you so much sa mga nanood, and see you in the next video. Peace!